Ganito na lang ba talaga ang tinatagal ng stock tires? 20,000 odometer na ang tinagal sa akin ng stock tires ng Honda PCX 160. Kung tutuusin, hindi pa nga sagad yan eh. Pero nakita kasi na may crack na yan sa gitna, so nakakatakot na rin ako. Hi guys, Nikomoto here at dahil pudpud na to the max ang aking stock tires, samahan nyo ako bumili ng bagong gulong. At dahil wala rin kasi yung gusto kong brand dito malapit sa amin, mag-rides tayo papuntang Takara Tires sa Caloocan. Matik yan kasi meron silang maraming options at sana meron din yung gusto kong brand. Siguro dagdag na rin natin na mag-sightseeing tayo, tingin tayo ng mga affordable or intermediate na helmets sa Casco Market. Lapit na rin kasi dito yung 10th Ave. Ang gulong ay tulad ng sapatos natin. Pwedeng magagamit mo pa yan kahit pudpud na ang swelas. Pero sa katagalan, madudulas ka na at sa mabuhangin at basang daan. Pudpud na rin kasi ang sole at masakit na sa paa. Kaya from time to time, kailangan mong tignan kung kamusta na ang kondisyon ng iyong gulong. Ang pinili ko palang tires ay from Michelin. Bakit? Sa history niya as a company, matagal na ang Michelin sa industriya na nagbibigay ng magandang performance in terms of rubber tires. Hindi rin sila natitigil mag-innovate ng technology para mapaganda ang kanilang produkto. Malaking tulong ang pagpalit ng maganda at appropriate na gulong sa ating mga motorsiklo, mapa big bike or scooter man yan. Ito kasi yung unang contact natin sa kalsada. Isa sa benefits ay may improve ang traction at ang pinaka-importante ang ating safety. Nakaka-experience ka na siguro na mag-skid sa likod upon sudden braking or biglang pagdulas dahil walang kapit ng gulong. Kapag pudpud na ang gulong, malaki ang chance na dumulas ka sa kalsada. Idagdag mo pa rin na napakaraming debris, dumi, kalat o buhangin sa daan na nakakapagpahirap palalo sa atin sa pagbiyahe sa daan. Isa pang benefit ay better handling. Hindi tulad ng kotse ang gulong ng isang motorsiklo. Hindi naman kasi sila naglilin tulad natin, di ba? Madalas ay pa-view or pa-V-shape yung ating mga gulong na layuning magbigay ng traction o kapit hindi lamang sa diretsyong daan, pati lalo na rin sa mga kurbada. I-add ko na lang din, confidence. Siguro hindi ito madalas sinasabi pero ang laking confidence booster pagbago at maganda yung gulong na ginagamit mo. Hindi ka na mag-aalangan sa madulas or sa mga kurbadang daan. Ang nasa isip mo na lang, i-enjoy ang motor at gamitin sa tamang paraan. Dito sa Takara Tires, old school ang paggawa nila ng paggamit or pagpalit ng gulong. Di pukpok or di kalawit with the heart. Pangalawang beses ko na sa kanila, Marikina branch pa dati yung pinuntahan ko at ito ang nakita kong pwedeng puntahan na trusted na. Simple lang naman yung flow nila rito, maganda nga kakausapin ka ng personnel o kausapin mo yung personnel na nagtitake ng info mo at sabihin kung anong gusto mong gulong na bibilhin. Bibigyan ka nila ng resibo, bibigyan ka nila ng susunod kung susunod ka na at tatawagin ka na lang kung turn mo na. Makikita nyo dito, papapasukin na yung motor at ipe-prepare ang gulong of choice mo. Maganda na rin dito is upon taking off yung mags and tires, chine-check din nila yung condition ng iyong brake pads or drum brakes. Kung ano man yung kailangang palitan or kung meron mang nawala na bolts, spacer, pagtutuunan din nila ng pansin nito at ipapaalam doon sa unan. Dahil nga kakalawitin or pupukin patanggal yung gulong at paglagay, pinapakita din nila yung sidewall ng iyong mags kung may mga bangas na. Kasi minsan, cost mo na yun o safety na rin nila yun para baka sabihin na mabangasan yung iyong mags. Again, ang pinili nating gulong ay Michelin City Grip 2. Ang binigay na City Grip 2 sa akin ay may 1624 na code, meaning 16th week ng 2024 na manufacture itong gulong na ito. Much better pa rin pag latest pero okay lang naman sa akin to kasi hindi naman naabot ng expiration na 3 or 5 years yung gulong bago ko palitan. In-inspect ko na rin ito bago ilagay para sureball na rin syempre. Dahil pinili ko yung Takara main, nakuha ko yung stock size na 130/70/13 para hindi rin gaanong mabago ang bigat, handling at wala akong problema na sasayad yung gulong ko sa gilid-gilid man or sa aking fender.
May additional na rin, libre na rin yung tire sealant, and then pinapalitan ko rin ng D-elbow na pito para mas madali palitan yung aking PSI from time to time. Always note lang na merong expiration ng tire sealant, kaya much better magpalit ka nito yearly. Maraming options ang Michelin. Pinili ko lang ang City Grip dahil based sa aking research, nagsishare siya ng similar na silica-based technology, ang City Grip 2 at ang big brother niyang Michelin Road 6. Kilala kasi ang Michelin Road 6 internationally as one of the top choice na gulong na ginagamit sa mga big bikes. Also, nagbibigay siya ng optimal grip sa kahit anong condition at may much emphasis sa wet road condition dahil sa silica technology nito. Marami na rin akong nakitang reviews from European countries na naka-scooter gamit ang City Grip 2. Overall, maganda ang kanilang opinion in terms of grip, durability, increase of better handling at confidence in riding. Ang downside lang talaga nito is mas mahal siya. Meron akong mga other options na pinagpilian. Galing from Michelin din, Pilot Street 2. Meron din from Pirelli na Angel Scooter. Nagamit ko na rin yun, pero okay lang yung performance, kaya kinonsider ko naman is yung Diablo Rosso. And then isa pa is yung Euro B Connect, and then last is Maxxis tires. Pero overall, ito talaga ang pinili ko. Actually, ito yung other options na mga napili ko. Top contenders to if ever man na hindi ko makuha yung City Grip 2. So, kung a little over 2,000 to 3,500 yung budget mo per tire, magandang options din tong mga sinabi ko. Sa ngayon, i-break-in ko muna to dahil may 50 to 70 km break-in period talaga ang mga gulong. May factory wax pa to na pwedeng mag-cause ng slide kung sakali mang hindi ako mag-ingat o magmadali, bilisan ko kagad yung pag-andar ng aking motorsiklo. Maraming may mas budget-friendly na gulong pero pinili ko to medyo mahal. Sa Takara Tire Style kumuha 3,500 plus 100. Pinapalitan ko na yung pito, so para medyo elbow siya, hindi ako mahirapan maglagay ng or magpahangin anytime. Ganda na para sa akin kasi bumili ka ng isang bagay na mas mahal kaysa bibili ka ng mura, doble hassle pa, di ba? At least isang bilihan mo na lang, isang gamitan, ma-enjoy mo pa, di ba? All in all, alam ko magiging safe, magiging makapit at magiging confident ako pag nagra-ride. Kasi imbes tipirin ko na lang yung ibang parts ng motor na accessories, wag lang yung gulong kasi ito yung may contact o direct contact natin sa road. After naman ito, pumunta naman tayo sa Casco Market since malapit lang naman to dito. Marami rin brands kasi ang hawak ng Casco Market, kaya sisilip na rin ako. Nagpapapalit na rin kasi sa akin yung LS2 Rapid na almost 5 years na sa akin. Expired na actually to no. Kaya tumitingin ako ng either entry level or middle tier na motorcycle helmet na naglalaro ng 6,000 to 8,000 or less than 8,000 siguro. Nakita ko dito is yung empty helmets. Check ko rin yung mga reviews. Ano kaya yung mga mako-consider na magandang brands, magandang lineup in terms of city drive at meron kang salamin na ginagamit. Okay lang sa akin kahit single visor, dual visor okay lang din naman. Okay lang sa akin single visor kasi malamang sa malamang papalitan ko lang din naman siya. Sa mga nakabili na ng Michelin City Grip 2. So dito na po nagtatapos ang ating mini vlog. In terms of motorcycle tires, anong brand at anong specific na model ang pipiliin mo pag bibili ka ng bagong gulong? Pag-usapan natin mga bros.